May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal
situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes sa 15 sa buwan ng Hunyo, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng special session sa Kongreso sa June 17. Coach Tab Baldwin ipinasabina ng NBI 7 persons of interest sa pagkasawi ng 2 basketball players. Pinasisipot ng PNP CIDG. Senator Ronald Bato de la Rosa nagsuko ng mga baril sa Philippine National Police. Death toll sa malakas na lindol sa Mindanao, 65 na. Dami ng mga apektadong pamilya pumalo na sa 176,000. Magkakapatid na Senador Villar iniimbestigahan na ng Ombudsman dahil umano sa panghihimasok sa LRT1 Cavite Extension. Isang abogado na kilalang kritiko ng mga Duterte sinuspindi ng Korte Suprema ng 1 taon. Peace deal sa pagitan ng US at Iran kasado na. At diesel at kerosene may rollback bukas. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso sa araw ng Miyerkules, June 17. Layunin ng hakbang na maaksyonan ng mga priority legislation kahit naka-adjourn sinide ang Kongreso. Ilan sa mga nais ng Presidente na ikonsidera ang pagpasaya mga sumusunod. National Center for Geriatric Health, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, assistance o pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education at Anti-Political Dynasty Law. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, pinanggit ng Pangulo na ang urgent needs o mahigpit na pangangailangan ng publiko ay dapat matugunan kahit ang Kongreso ay walang sesyon.
Wala pang plano ang National Capital Region Police Office na bawiin ang heightened alert sa labas ng Senado. Sa gitna ito ng kabi-kabilang kilos protesta at sinasabing security threat sa mataas na kapulungan. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatiling heightened alert hanggat mataas ang emosyon ng publiko. Bagamat walang permit sa mga rallyista, hindi naman daw pinipigilan ang mga ito na magsagawa ng pagkilos basta't walang manggugulo. Ayon pa kay Abirin na mahigit 300 na pulis ang regular na deployment sa area pero dinadagdagan ito kung bumubuhos ang mga demonstrador. Samantala ay pinasabina na ng National Bureau of Investigation si Tab Baldwin at 20 individual kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI Homicide Division, kabilang sa pinaharap bukas ng alas 10 ng umaga ang mga coach at player ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Dito sila pagpapaliwanagin tungkol sa nangyari umanong drowning incident o pagkalunod at upang malaman kung sino ang responsable sa naturang team building. Ipatatawag din ng pulisya ang kinatawan ng Smart Communications Foundation, maging ang pinuno ng Ateneo de Manila University bilang bahagi ng investigasyon sa pagkasawi ng varsity players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, na-discovery kasi nilang autonomous ang basketball program ng Ateneo Blue Eagles na pinupondohan ng Smart. Sa katunayan ay sasakyan pa ng Smart ang gamit ni head coach Tab Baldwin nang magtungo siya sa resort sa Dipakulaw, Aurora kung saan nangyari ang team building. Ibig sabihin walang kinalaman ng pamunuan ng paaralan sa kanilang mga aktibidad gaya na lamang ng training. Pakinggan at panoorin po natin ito. We will also confirm this statement to the rector of Ateneo, the president of Ateneo, si Father Roberto Yap. That's why we will be issuing subpoena also sa kanya. So sir, may possibility na yung mga dating training din ng Ateneo na ginawa rin dyan sa Aurora ay may basbas din ng Smart? Well, that is a possibility, yes. Bukas nakatakda namang humarap sa CIDG ang mga dating player ng Ateneo habang sa Miyerkules naman nakasabpina ang 22 kasulukuyang manlalaro ng koponan. Sa ngayon ay may not less than 7 o hindi bababa sa 7 katao na tinitingnan ang CIDG bilang persons of interest sa kaso. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Nagsuko naman ang mga baril si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police. Ang pag-turnover ng 20 registered firearms ay ginawa naman sa Davao City ng PNP Civil Risk Security Group sa pamamagitan ng Regional Civil Security Unit 11. Sa pamamagitan ng legal representative ni De La Rosa, ginawa ang hakbang bilang tugon sa pag-revoke ng PNP sa kanyang license to own and possess firearms and firearm registration o LTAP. Ayon sa PNP, sinasa ilalim ang mga baril sa inventaryo, verification ng serial number at physical inspection. Ang mga naturang armas ay nasa kustodiya na ng Camp Sergeant Quintin Meresibo sa Barangay Buhangin sa Davao. Batay sa naunang impormasyon, aabot sa 117 baril ang nakarehistro kay Senator De La Rosa. Nagbitiw na sa kanyang pwesto si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo de Manila University Blue Eagles Men's Basketball Team. Mismong si Ateneo President Father Roberto Yap ang nagkumpirma sa resignation ni Baldwin sa isang press conference ngayong Lunes kasabay ng pagbibitiw din ng team manager na si Epo Kimpo. Inanunsyo ang sabay na pag-resign ng dalawa isang linggo matapos ang malagim na pagkamatay nina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Iginiit naman ni Yap na hindi umiiwas ang universidad sa pananagutan sa nangyaring trahedya. Ayon sa opisyal, bumuo na ang kanilang Board of Trustees ng isang independent fact-finding body na binubuo ng mga external legal at technical experts para magsumite ng komprehensibong ulat sa insidente. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, sumampa na sa 65 ang death toll o bilang ng mga namatay
sa pagtama ng lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumobo na din sa 176,186 na families ang naapektuhan ng matinding kalamidad na tumama naman noong June 8. Mula sa nabanggit na bilang, 3,180 families o 736,386 individual na ang nanunuluyan pa sa mga evacuation center, habang 14,687 ang nasa labas ng evacuation sites. Samantala, 36 naman ang napaulat na nawawala, bagamat ang impormasyon ay sinasailalim pa sa validation. 14 na syudad at bayan ang sinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding pinsala ng 7.8 magnitude na lindol. Hinimok ng National Bureau of Investigation si Senator Bato de la Rosa na isurrender ang lahat ng kanyang 117 na baril kasabay ng kanyang pagsuko sa batas. Ito ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos unang isuko ng kinatawan ng senador ang 20 nitong armas. Ayon kay Matibag, may kipag-ugnayan sila sa PNP CIDG para busisihin kung anong mga uri ng baril ang isinuko at kung saan ang mga ito nagmula. Nang tanungin naman kung nasaan na ang ICC wanted senator, pabirong sinabi ng opisyal na nasa Earth pa rin si De La Rosa dahil araw-araw silang nakatatanggap ng report ukol sa posibleng kinaroroonan niya. Pakinggan po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Dalawang armas, mabuti naman, pero sana yung 117 surrender na. Diba? Tama na rin si Senator Bato mag-surrender. Lagi naman may dito pumapasok sa amin everyday. Pag sabi namin bago, yung mga dating lead namin, dapat lead na namin, napunta ako, chinek na negative na yun. But always, there's always a report every day. Just today, may papasok sa amin report. But of course, di naman namin pwedeng sabihin sa inyo kung nasaan yung saan yung sinabi sa amin report. But our intelligence network, our intel group is continue working on it. Thank you, sir. Samantala, sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng ombudsman ang magkapatid na Senator Margaret Camille Villar dahil sa panghihimasok umano sa implementasyon ng LRT-1 Extension Project sa Cavite. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, alamin ng opisina kung totoo ang impormasyon na may kinalaman ng magkapatid sa pagkaantala ng proyekto na target matapos sa 2027. Sinabi ni Remulla na batay sa aligasyon, kumilos sa mga bilyan na mabagong alignment ng LRT-1 extension sa Niyog Station sa Bacoor upang dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan matatagpuan ang kanilang mga properties. Sakaling may basihan ng impormasyon, ipinahayag ni Remulla na malinaw na nakompromiso ang mga kaparehong mass transit project dahil sa impluensya at pansariling interest. Idinagdag ng ombudsman na hindi na siya nagtataka kung bakit malakas at tinututulan sa Senado ang Land Use Act. Pumalo naman sa higit na 6,000 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS kasunod ng lindol sa Sarangani noong nakaraang Lunes. Nasa 6,144 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS hanggang kanina ang alas 11 ng umaga. Sa nasabing bilang, 1,473 sa mga ito ang nalocate o natukoy ang lokasyon, habang 78 ang naramdaman ng mga residente sa mga apektadong lugar. Ang magnitude ng mga aftershocks ay nagsimula sa intensity 1.2 hanggang 6.4. Samantala, asahan naman ang bawas presyo sa diesel at kerosene bukas. Ayon sa Department of Energy, tinataya na papalo sa 3 pesos and 71 centavos hanggang 5.71 kada litro ang rollback sa diesel, habang 50 centavos naman hanggang 250 pesos sa kerosene. Samantala, kung hindi magro-rollback ng 32 centavos ang bawat litro ng gasolina, malamang tumaas ito ng 1 peso and 68 centavos. Maging epektibo ang adjustment alas 6 ng umaga bukas. Noong nakalipas na linggo, tumaas ang halaga ng gasolina ng 30 centavos habang 4.80 naman hanggang 5.77 ang diesel at pumalo sa 4.75 at 8.10 ang kerosene.
Inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo nitong matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya tulad ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay, gayon din ang iba pang hindi saklaw ng mga relief packs. Dagdag pa, agad umanong sisimula ng pamamahagi ng cash assistance sa oras na matanggap ang validated na listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Kasunod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa Disney. Report. Flash Report! Nako, ito hong mga taga-Governor Generoso sa Davao Oriental, partner. Ingat po kayo riyan sapagkat ang Governor Generoso sa Davao Oriental ay niyanig po ng 6.6 na lindol kanina lang alas 5:18 ng hapon. Ayon po sa PBOX, tectonic po ang origin ng lindol na may lalim na 86 kilometers. Ang intensity 3 ay naramdaman po sa General Santos sa South Cotabato, intensity 2 sa Digo City sa Davao del Sur, Malungon sa Saranganit, Coronadal City sa Tupi, South Cotabato. Ang intensity 1 naman
ay sa Magsaysay, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Kiamba, Malapatan, Maasim, Sarangani, sa Tiboli, South Cotabato. So Josa, ito ay hindi aftershocks. Ito ay isang major earthquake na to. Ito. Ha? And, so, after ng 7.8 partner, 6.6 naman. Sabi din ng FIVOX, may expected aftershocks. So, dapat ay maging maingat at maging, anong tawag dito? Kumbaga, alerto yung mga kababayan po natin dyan sa Governor Generoso, sa Davao Oriental at mga karatig na lugar na rin po. Tawag na tayo din, Joshua, doon sa PIO ng Gensan. Kasi intensity 3 partner sa Gensan for sure, yung mga tao ron nahihintakutan pa. Baka may mga aftershocks pa nung 7.8. Ito naman ay 6.6 naman. So mag-iingat po kayo riyan. So ang Governor Generoso sa Davao, sa Davao del Sur Davao Oriental rather, ay niyanig po ng 6.6 na lindol ngayong kani-kanina lamang 5:80 ng hapon. Flash Report. Flash Report! Kakasunod doon, partner, dagdagan sana natin ang ating pang mga dasal, at I can imagine, partner, yung bahay mo kapag nadaanan ka na ng 7.8 pagkatapos hindi mo pa naman lubusang nare-repair o nare-retrofit kung wala kang budget, pagkatapos may ganyan, mas maigi mo na nga siguro hanap muna ho kayo ng ibang malilipatan. Hindi naman sa pinakikialaman namin ng inyong mga desisyon, partner, pero baka delikado. Oo. Lalo na pag na-damage na, kung gusto nyong bumalik dun sa building o di naman kaya sa inyong tahanan, mas maigi po na wag na lang muna. Yeah. Meron mga nagsasabi na kailangan hintayin din muna yung assessment, damage assessment, kasi baka hindi na pwede pong balikan. Unfortunately, nakakalungkot man, may mga istruktura, may mga bahay po na baka hindi na po pwedeng tirahan ulit at kailangan ay build from the ground up na po ito. Para rin po sa kaligtasan ng pamilya o di naman kaya yung mga magtatrabaho, kunyari, gusali yun, di ba? Lalo na yung mga eskwelahan, mga munisipyo, kapitolyo, yung mga vital installations. Josa, yung OCD, kindly please para matawagan din natin, malaman natin kung ito bang, kasi Gensan, may nakita ko, intensity 3, ibig sabihin, malakas-lakas ulit yung yanig doon. Sige, tawagan mo na muna. At malaman din naman natin, baka may issue rin, bago siguro uli namin matawagan at balikan yung Gensan na yung lindol. Hopefully wala namang mga napinsalang gasino, wala namang nasawi. Meron kasi, partner, na nagba-viral na yung sa PhilHealth. Siguro kung nabasa mo na rin ito, may sinasabi yung isang nag-post, partner, na ang binabanggit nito ay yung kanyang asawa ay namatay sa sakit na brain hematoma. At ang kanyang binabanggit dito, partner, dahil daw sa hindi pa nakaka 24 hours yung pagitan nung pasyente nung ma-confine, kundi ako nagkakamali, ay hindi na garantiyahan ng PhilHealth. Alamin nga natin ang totoong kwento nito. Sige, si Dr. Edwin Mercado, ang PhilHealth President, atin pong minabuting makausap na. Dr. Mercado, Mr. President, magandang hapon sa inyo. Si Henry po at si Karen sa DCRH. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon, Henry, Apo. Karen. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Sige, sir. Sir, sa inyo na nga namin kunin ang kwento. Ano bang nangyari? Ano bang paliwanag po nung asawa at ano ba ang involvement nga ho dito ng PhilHealth? So, ito po ay nakita lang natin doon sa post ng ating ng asawa nga ng ating miyembrong sa Kasawing Palay, dahil nga po nagka-stroke at siya po ay nadala sa isang hospital kung saan nga po
pinayuhan na di umanong maoperahan. Pero may apparently po ay merong kinote na amount na medyo po sa tansya po ng ating mga pasyente ay medyo po hindi kakayanin. Kaya pa siya pong lumipat ng ibang ospital pero hindi na po nakaabot at binawian nga po ng buhay. So ito po ay agaran po naming nilapitan po yung pong nag-post, yung pong iwang asawa po ng ating namayapang miyembro. At agad po naming inalam ano ho ba ang mga pangyayari at paano po kami makatulong. So inuna po muna naming siguraduhin pong yung pong ating miyembro ay at kanyang mga naiwang mahal sa buhay ay masuportahan. Pagkatapos po noon ay tinawagan po natin yung direktor ng mga hospital po na tinukoy doon sa post ng ating asawa po ng ating miyembro. At inaalam po namin na magbigay po ng paliwanag kung ano po ang mga nangyari at bigyan po kami ng record para makita rin po namin at matiyak ano po ang mga nagawang procedures at ano po yung tingin namin base po sa aming mga patakaran ay pwede naman pong makover. Partner, with your indulgence, Dr. Mercado, kasi ang post ng asawa at 12:29 a.m., madaling araw po ito ng June 4, namatay nga po yung kanyang asawa at around 5:59 a.m. na-admit. Ano po? Sinasabi niya po rito, a few hours later after Marvin was brought to the morgue, I went to the billing section at around 6 a.m. to request a copy of our hospital bill. In less than 24 hours, the charges had already reached approximately 200,000. I then went to PhilHealth hoping to receive assistance and reduce the burden of the bill. To my shock, sabi niya, I was told that my husband was not eligible for PhilHealth benefits because he had been hospitalized for less than 24 hours. My husband has just died. How could he not be eligible? Sir, ano po ba ano paliwanag po dito ng PhilHealth? Sige po. So ito pong kaso po na nakita natin. Una po, kailangan naming again makuha po yung complete record ng ating pasyente para po ating talagang ma-assess. Pero ayon po dun sa aming existing na circular, dahil in-improve po namin itong coverage po ng stroke noong 2023. Meron pong coverage kapag ang isang pasyente po ay sa kasawing palad nga po ay hindi tumigil o hindi umabot ng 24 hours na naka-confine sa isang hospital. Pero bago doon, Henry, nais ko rin linawin na meron na tayong ER outpatient package na kung saan hindi naman kailangan talagang tumigil sa loob ng hospital ng isang pasyente. Kung ma-tide over or kumbaga gumanda na ang pakiramdam at mapauwi. So itong mga na-admit, ibig sabihin nito either mas malala at kailangan ng mas matagalang gamutan sa loob ng hospital. At meron din tayong mga policies for stroke, for yung mga inaatake sa puso, yung may severe pneumonia, may severe dengue, yung mga tinatawag nating biktima ng fortuitous event gaya ng pagka may natural calamity na like earthquake na daganan or baha na yun ay lahat covered kahit hindi pa umaabot ng 24 hours. So yun yung aming tinitingnan kung bakit ganun nga ang nangyari at ano ang basihan ng pagsasabi na hindi covered yung case kasi hindi umabot ng 24 hours. So kailangan naming tingnan, pero kami po ay lumapit na sa patient, sa ating na asawa po ng ating namayapang pasyente at sabi po namin kami na po ang mag-aasikaso para kunin po itong mga detalyeng ito at kami po ang magpoproseso para po maibigay namin yung karampatang benepisyo na dapat pong nakuha. Mukhang nag-react din po si DOH Secretary Herbosa, tama po ba, Doc Mercado? At ang tanong po niya ay bakit po hindi na-inform, hindi po nasabihan o di naman po kaya ay siguro na ilatag din yung mga ibang options dun sa misis po kung ano po yung mga packages. Nabanggit nyo marami pa po palang mga available na packages na pwede pong ma-avail kung less than 24 hours
hours po ang confinement at yun nga po nasawi within or less than 24 hours confinement, Doc Mercado. Opo, at kaya nga po ang kailangan po matukoy natin kasi po wala namang pare-pareho po yung kaso case by case po yung assessment natin dyan dahil depende po dun sa presentasyon o yung pagkalagayan po ng ating pasyente nung sila po ay nakita at ginamot. So marami po, kaya nga po gusto namin makuha muna yung datos kasi meron po tayong mga iba pang mga packages kaya na nasabi ni Secretary Ted. Meron po kapag nilagyan ng tubo, for example, yung intubation na tinatawag pag nire-resuscitate. Meron po pag binibigyan ng mga gamot na medyo mamahalin, lalo na po yung mga panunaw sa mga blood clots. So yun po ay titingnan natin. Aha. Dok, partner, linawin lang natin para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Huwag naman sana, katok sa kahoy, ika nga. Kapag ka po may isang miyembro na isinugod sa emergency room at ang kanya pong pag-stay po sa emergency ay tumagal ng 10 o sabihin na natin 23 hours para walang 24. Yung pong bill niya na babayaran sa ER sa loob ng 23 hours dahil hindi pa siya naman na-admit, ang sabi nga under observation pero maya-maya pwede na palang ilabas. Yung bill ho niya ay wala pong mababawas sa PhilHealth, Dr. Mercado? Ay meron po at yan nga po yung ating tinatawag na outpatient ER benefit package. Okay. Yan po meron na tayong agreed rates para po sa ating mga diagnostic, yung ginawa pong laboratorio, ginawa pong mga mga X-ray, MRI or CT scan, kung ano man po ang nararapat at pati po yung mga gamot na naibigay. Ito po ay negotiated rate na po natin sa ating mga providers at yun po ay depende po kasi may mga hospital pong sumosobra doon sa amin pong nakatakdang price at meron namang sumasapat. So ito po ay may variation, depende po doon sa syempre iba-iba po ang cost structure ng isang hospital. So para po as long as hindi po na-admit kahit po sa ER 24 hours pahot mahigit sa ER, yan ho ay covered ng outpatient ER benefit package. Pero Doc, ang assumption po dyan pag na-admit ay talaga hong malala ang sakit na hindi po kakayanin ng sa ER lang kasi yun po yung assumption dyan. At definitely pag na-admit lalo namang qualified na sa PhilHealth, di ho ba? Apo, case rates naman rates po yung na yan. nangyari doon. Pero ano ho kaya ang nangyari rito? Pwede ba nating ipagpalagay, partner, na may communication gap between the patient o the PhilHealth staff? Bakit hindi ho nasabi itong sinasabi ninyong ER package na ito? Yun nga yung tanong ko din diba? kanina kay Doc. Bakit sabi rin ni Secretary Herbosa, mukhang pinapaimbestigahan bakit mukhang hindi na-inform na bigyan ng options yung si Mrs. Sulit? Dahil nga po na-admit, so nabago, hindi na po yung ER benefit package ang magko-cover kundi nga po yung case rate. Kaya po inaalam namin dahil kailangan po rin naming repesuhin yung amin pong mga patakaran at baka meron po kaming na hindi nakita na pwede palang tawag namin outlier. May mga pagkakataon ho talaga na minsan hindi nag-fall within the standards na sineset namin. So yun nga po yung nasabi ko kanina pong umagay, kami po ay nag-meeting na nung mga sector heads na sabi ko dapat may escalation protocol tayo na kapag hindi nag-fall within our standard coverage at tingin naman natin talaga malala ang kalagayan ng pasyente, pwede namang idulog doon sa nakatataas na pwede magdesisyon. Ang lagi ko pong minumungkahi sa aming mga kasamahan, lalo na po yung nandiyan sa on the ground na nagmamatsyag sa mga ospital, ay tratuhin natin ang ating miyembro na kapamilya. Kung yan ang nangyari sa inyong kamag-anak, sa iyong nanay at tatay, sa iyong kapatid, diba masakit din? Kaya dapat isaloob nyo yan. So yun po, i-retrain din ho namin yung aming mga P-cares na yan po yung PhilHealth Care. Sila po din sa mga malalaking hospital, secondary, tertiary hospital,
para nga po matulungan ng ating miyembro. Ano po ang mga benepisyong dapat makuha, paano po yung pwedeng gawin para po kung pati po nga pag nagpa-transfer, halimbawa ho, may kailangan na procedure na hindi naman kaya sa isang ospital at ililipat sa kabilang ospital, sinasagot din po namin yung ambulansya. Yun lang po, kailangan nating linawin ano ho yung parte na pwedeng dito bayaran sa pinagmunang ospital at magkano naman po yung ibabayad natin doon sa continuing care sa kabilang hospital. Kasi hindi po pwedeng nagdodoble yung binabayaran natin po ma-audit din po tayo dyan. So dapat po ma-define kung ano po yung na-deliver na care at kung substantial na, lalo na dapat po mabayaran din po ano po yung appropriate na dapat bayaran. But I guess po, Doc Mercado, sir, isa rin po kasi sa parang pakiusap ni Mrs. Sulit and also sa lawmakers din po ay ma-revisit yung policy. Nabanggit nyo na kayo rin po on your part ay magsasagawa rin po kayo ng sarili nyo pong investigasyon at pag-aaral kung saan nga po nagkaroon ng misunderstanding, may mga gray areas po pero ang sabi niya po ay bakit po kasi hindi nakabase sa members' contribution history rather dun sa length of hospital stay. Yun lang po yata yung isa rin sa mga nabanggit ni Mrs. Sulit. Pero I guess you have also taken note of that na rin po, Doc Mercado. Tama po ba? Opo, at titingnan po natin kung paano nga po natin mabibigyan ng yung mga regular na nagbabayad kung meron man po tayong pwedeng ibigay na dagdag na tulong. Pero yan po ang pinaka-konsepto po kasi ng insurance ay pinagsasama-sama natin ang ambag ng lahat ng ating miyembro sa isang basket kumbaga po. At talaga pong yun yung pinagbabasihan natin ng ano po yung ating kakayanan na mag-cover ng mga benefit na binibigay natin. Kaya kung tutuusin po, di ho ba pag tayo ay kumuha ng insurance ng kotse, taunan po talaga tayo yung nagbabayad ng insurance. So yung pong tinitingnan namin kung halimbawa po history na tuloy-tuloy nakapagbibigay ng kanilang insurance payment tapos hindi ho healthy, hindi nakakasakit or baka pwede pong tingnan natin kung ano pong pwede nating bigay na benepisyo. Ganun po ang ginagawa sa mga ibang bansa po nire-reward nila yung healthy behavior nung kanila pong mga miyembro. Kaya meron pa nga pong iba nagbibigay ng mga wearables parang natatrack po nila kung ganong kalimit po, kung nakapag ilang steps ka per day. Mga ganong klase pong mga additional incentive. Dr. Edwin, ang ating tinitingnan. may binanggit din po dito yung Mrs. na the hospital denied him treatment because we could not immediately produce the required amount. Galing na rin po sa inyo kanina, masakit po kahit saan tumamang miyembro ng pamilya ito. Sir, pwede ho kaya na pag PhilHealth member ka, basta ikaw ay na-hospital, basta ikaw ay na-emergency o lahat, ay wala nang pag-uusapang length of stay kung kailan kayo pinasok. Basta pag nagpasa ka ng bill at magbabayad ka, dapat hindi na questionin kung nakailang oras na ba kayo, emergency ba yan o yung ba regular confinement. Basta PhilHealth member, na-hospital ka, iba naman yung outpatient pero yung talagang ipinasok ka sa ER, na-confine ka, dumaan ka sa iba't ibang mga pagsusuri, wala nang tanungan ba para mapaiwasan na lang po ito. Dr. Edwin. So yun nga po yung una nating ginawa, pinalawig natin yung tawag natin single period of confinement. Datihan po, pag kayo ay na-hospital at na-re-admit kayo within 30 days, hindi na binabayaran yung pangalwan yung admission. Tinanggal na po natin yan. Okay. Yung ding pong 45 cumulative days of confinement sa isang buong taon, tinanggal din po natin yan. Yung pag naka 45 days na po tayo na naka-confine at lalo na doon sa mga may chronic disease, unfair naman kung after 45 days hindi na natin cover. So tinanggal na po natin yan. So lahat po naman yan ay ginagawa natin para nga po mapalawig natin yung benepisyo ng ating
programa. So ito po ay continuous improvement. At ito nga pong pagre-report na nangyayaring kagaya po nito, bagamat masakit nga po at meron pong may namatay, hindi po natin hinahangad yun. Pero yung pong pag ganito po na nakikita namin yung gaps within our process or our policies, pagkakataon pong ayusin namin. At yun naman po yung ginagawa namin. At maaari po bang asahan ng publiko na ang nangyaring ito ay hindi na mauulit pa? Yun po yung aming hangad. So ito nga po, ngayong week na to, sa susunod na week, i-retrain po namin yung aming mga PKers, yung pong mga boots on ground, yung mga tao po nandun mismo sa hospital na uma-assist sa pasyente para po repasuhin pa muli po yung ating mga polisiya. Tinitingnan din po namin nga yung palawigin, yung sabi nyo kanina na bakit nangangailangan ng 24 hours. Meron naman po talaga tayong mga coverage ng less than 24 hours or even after 24 hours kung nasa ER. Pero pag nag-admit at less than 24 hours, iriripasuhin po muna natin ulit yan. Kasi yung pong ating merong coverage ay dun sa mga malalalang sakit na talaga mataas po yung mortality rate. Yung sabing palad niya nga, stroke, atake sa puso, pneumonia. So titingnan po natin para ma-cover din po yung ibang sakit kung substantial ang naibigay ng serbisyo sa ating pasyente, baka naman yung aming case rate na tinatawag ay mag-apply na or a certain portion of our case rate. Yun po ay lahat pag-aaralan po natin. Sige po, last question from my end, Dr. Mercado, para po sa pamilya ng nasawi, kung mayroon po kayong dapat iparating sa kanila, ano po bang inyong gusto sabihin publicly para po dun sa kanilang pamilya? Kanina po si Dr. Ish Pargas po, yung amin pong spokesperson, ay nakausap po sa isang programa pa at nakausap po directly ang naiwang may bahay po ng ating namayapang miyembro. At nagpasalamat, una po humingi ng paumanhin, pangalawa po ay nagpasalamat sa pag-unawa, at pangatlo po ay talagang binuksan po yung open lines of communication sa pagitan po ng aming korporasyon at sa kanila pong pamilya. At syempre binibigyan lang po natin ng konting panahong yung personal space. At nagpaabiso naman po na kami po ay handa makipagpulong kapag sila po ay ready na rin. But you as a president, sir, mayroon ba kayo ding your own message to the family? Ito po ay sarili ko pong apila or na talaga pong titiyakin ko na yung pong mga nakita nating gap ay mabigyan po natin ng solusyon. Ito po ay amin pong ibabalita o imo-monitor at bibigyan po namin ng updates continuously. Ito pong ating pamilyang naapektuhan nga po nitong sakunang ito. At kanina nga po din dun sa isang programa ay sinabi po ng spokesperson natin na bibigyan po namin ng updates regularly. Okay. Thank you very much po, Doc Mercado, sa lahat po ng mga ibinahagi niyo pong impormasyon sa amin. And hopefully nga po ay maging maayos po, makatulong po itong interview na rin na ito para sa mga pamilya po na maaari po na magkaroon ng kapareho po na experience at hindi na rin po maulit ito. Thank you po, Dr. Mercado, sir. Bago, Karen, nais ko lang sabihin nga na meron kaming 24/7 hotline na kapag may mga tingin ng ating mga miyembro, may kailangan linawin. Bibigay ko lang po yung number 02 Sige po, Doc. 02 8662 2588. Paulit po, Doc. 02, ito po yung landline na Maynila, 8662-2588. 2588. Landline po ito. Correct. Oo. Yung O2 po ay area code. Yes po. So may sasagot po dito 24 hours, Doc? 24/7? May call center po kami at marami po kaming mga call center agents. Sige. Doc, pwede bang habang naandyan ka,
Pakitawagan mo nga yung binigay ni Doc para lang malaman natin at maibigay na rin. 02, but Doc, with your permission, we will call the Kwan while you're still on the line. Can we, Doc? Sige po. 02 Mystery guest po kayo. Yeah. 02866 2588. 2588. Tapos, yan. Doc, habang hinihintay natin yung pag-ring at may sasagot, ano po ba yung mga maaaring itawag dito sa ating call center? Ayan, tingnan natin. Marami po dyan ay yung mga membership issues. Mag-update po ng kanilang mga membership data, lalo na po pag nagkaroon po ng additional dependent, nagkaroon po ng change ng status ng ating miyembro. Diyan din po yung mga, kung familiar po kayo dun sa aming Yaman ng Kalusugan o YAKAP program na primary care. Marami pong nagtatanong saan po yung pinaka malapit at saan paano po mag-enroll, ano po yung mga benepisyong pwedeng makuha at mga iba pa pong issues na related po sa kanilang services na nakukuha sa iba-iba nating provider. Sige. Nais ko rin pong banggitin na dapat po ay meron ding responsibilidad po yung ating hospital at doktor po kasi ito ng buong health system. Hindi naman po yung payer lang, pati po yung provider, meron din pong responsibilidad. Kailangan po maipaliwanag din mabuti yung mga gagawin po nilang procedure at kung bakit po umabot ng ganong kalaki ang kanilang hinihingi or sinasabing potential expense. Sila po ay saklaw din ng ating mga batas, kaya po ng anti-deposit law. Doc, yung mga PhilHealth sa ospital, yun ba'y trabahante ng ospital? Pag po yung mismong PhilHealth clerk doon po sa loob ng hospital, kaya po nang nagagawa ng bili, yun po ay tauhan ng hospital. Yun. Ang sa amin lang pong tao ay yung pong PCares, yung pong uma-assiste na hindi po empleyado ng hospital, kaya hindi po siya parte ng hospital na doon po at sila po ang naggagawa ng billing, halimbawa. Sila po ay nag-a-advise lang. Pero yung mga nasa window, katabi ng admitting, katabi ng billing, katabi ng accounting, yun po ay tao ng ospital. Opo, kalimitan po. Ang tawag lang po nila ay PhilHealth section, kaya akala ko PhilHealth. Ayun. Okay. So tama kayo, dapat din ma-communicate ng maigi sa mga administrador ng ospital. Sige. So may sumasagot naman. Tawag na ho ba kayo at may sumagot ho ba dun sa... I-on-air mo, Josa, kung may sumagot naman. Josa, may sumagot. May sumagot naman. Okay. Very good. Sige. At importante yung may sumagot naman kasi ano na ito ngayon lagpasan ng office hour. So may sumagot naman. Doc, salamat ng marami sa inyo for always explaining. Salamat po. Thank you, Doc. Ma'am Karen, thank you. Salamat po. Thank you, Doc. Edwin Mercado ng PhilHealth, siya po ang presidente. Palagay ko may communication communication gap talaga, partner, kasi may package pala naman sa ER Meron, malinaw parang ang mangyayari ay ililipat yung case, kumbaga. Kasi hindi na siya mako-confine, di ba? So, kailangan, parang emergency outpatient care package yun. So, siguro ang dapat na lang sigurong tutukan ay kung paano i-communicate. Kasi ikaw na mister o misis na under a lot of stress, ilang araw ka siguro, ilang oras kang walang pagod. Pagod ka, iniisip mo yung gastos, iniisip mo yung kalagayan ng mahal mo sa buhay na nasa ospital, 'di ba, na syempre hindi ka makapag-desisyon, hindi mo maintindihan, ma-absorb agad nung lahat ng impormasyon na ibubuhos sa'yo. Meron kasing paraan na it's how you see it, sabi nga nila. Kailangan din ng sobrang habang pasensya rin sa mga taga-PhilHealth at yung staff ng ospital na mag-i-explain. Ang nakikita ko riyan, partner, ay pagka sumagot kayo, wag niyong sasabihin yung, naku, hindi ho qualified. Naku, wala pong makukuha. Naku, hindi ho pwede kasi wala pa kayong 24 hours. Wag ninyong sasabihin yan sa isang PhilHealth member. Kahit ako, partner, pag sinabi mong, pag ako lumapit sa iyo at ako'y nagbabayad na sa iyo na mahigit 20 taon, pagkatapos sasabihin mong sa akin hindi ako qualified. Pero kung sasabihin mo sa akin
na ma'am, amin lang pong i-evaluate, i-assess lang po namin yung case po. Ano po? At babalikan po namin kayo, mag-iwan po kayo ng number o siguro po palik kayo mga after a few hours, i-reconcile lang po namin yung record ng pasyente natin. Ano po? Kung saan po natin pwedeng ipasok na benefits ng isang membro. Sana ganon. Pero pag sinabi mo, ay ma'am, naku, sorry po, hindi po wala pa po kasing 24 hours yung confinement. Masyado kasing, ang pag-explain ni Doc Mercado, baka daw may gray area kasi. Dapat there is room for flexibility. May mga iba kasi na empleyado, pag sinabing ito lang. Wala pa pong 24 hours eh. 23 hours and 59 seconds lang po siya na-confine. So, hindi po siya pasok. Masyado naman pong rigid, tama diba? po yung partner ko. Isipin ninyo, ikaw na nagsugod ng asawa mo, emergency sa ospital, masama ang tama. Kaya mo nga isinugod sa ospital sapagkat agaw buhay yan pag in-emergency mo, more or less. Talagang gusto mong maisalba yan eh. Pagkatapos, nung magbabayad ka na, wala na yung mahal mo sa buhay na 25 years na miyembro, sabihin mo hindi siya qualified, magkakagulo talaga. So dapat talagang with all due respect sa mga yung tamang salita. Piliin ng mabuti. It's how you say it. Anyway, so I hope Dr. Mercado and the rest of PhilHealth under the management ay maaayos po naman ito. 6:06 ng gabi. Babalik po tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Balansyado! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Tips kung paano makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan ay nariyan ang pagkaroon ng trangkaso na nagsisimula bilang ubo o di naman kaya sipon. Kaya naman, huwag kalimutan ang mga mabisang pampalakas ng katawan gaya ng pag-inom ng vitamin C, gayon din ang pag-inom ng 8 basong tubig, pagkain ng masasustansya at pagtulog ng tama. Pero bukod pa riyan, ilan pa sa mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan ay ang diarrhea, leptospirosis at dengue na dulot ng pagbaha at mga lamok. Kaya naman, oras na ikay maulanan ay mas mainam daw na maligo agad pagdating sa bahay at huwag kalimutan ang laging paalala na magdala ng panangga sa ulan tuwing ikaw ay lalabas. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahanda sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Hoy, ang mga pakinabang sa biyahe ni PBBM sa Russia, Let Narciso Let. Department of Foreign Affairs na malaki ang pakinabang ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na kabilang sa mga pakinabang na ito ang sa political security level. Malaking bagay anya ang pagtutulungan ng ASEAN at Russia sa paglaban sa terorismo at transnational crimes kasama na ang pagsugpo sa iligal na droga. Paliwanag ni Imperial,
Sa pamagitan nito ay mapalalakas ang kakayahan ng bansa sa pamagitan ng mga pagsasanay na mahalaga para sa law enforcement agencies. Gayon din sa pagdaragdag sa kaalamang legal para hindi na paiikutan ang batas at matugunan ang mga hamon sa pagtugon sa mga nabanggit na krimen. Sa ilalim naman ng socio-cultural pillar, makikinabang niya ang bansa sa mga tulong para tugunan ang epekto at problemang dulot ng climate change, gayon din sa suporta sa kalusugan at disaster management. Ito si Letner Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Letner Narciso. DOH at PhilHealth kinalampag naman sa hinaing ng isang ginang na hindi napakinabangan ang benepisyo ng PhilHealth dahil hindi na-confine ng 24 oras ang asawang namatay ayon kay Senator J.V. Ejercito. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Kinalampag ni Senator J.B. Ejercito ang pamunuan ng Department of Health at PhilHealth upang imbestigan ng mabuti at tugunan ang hinaing ng isang ginang na walang nakuhang benepisyo mula sa PhilHealth dahil hindi na-confine ng mahigit 24 oras ang kanyang mister na kalaunan ay namatay. Bilang pangunahing mayakda ng Universal Healthcare Law, nakalulungkot marinig ang mga ganitong uri ng reklamo. Lalo na taon-taon ay bilyones ang pondo na kanyang ipinaglalaban para sa PhilHealth. Hindi dapat sa papel lang ang pondo at serbisyo ng PhilHealth kundi dapat ay nararamdaman ng ating mga kababayan. Sabi ni Ejercito kung totoo ang nasa social media post ng ginang na hiningan sila ng 1 milyong pisong deposito ng isang ospital ay dapat itong imbestigahan din ng DOH at PhilHealth dahil malinaw itong paglabag sa Batas Pambansa bilang 702 na inamyandahan ng Republic Act 10932 o ang Anti-Hospital Deposit Law. Diin ni Ejercito malinaw ang batas. Sa oras ng emergency, ang buhay ng pasyente ang dapat unahin, hindi ang kakayahang maglabas ng pera. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, special session sa Miyerkules. Patunay ng commitment ni Pangulong Bongbong Marcos maaksyonan ang mahalagang panukalang batas sa Kongreso. Milky Rigunan, RH12 Milky. Ang ipatatawag na special session sa Miyerkules ay patunay ng commitment na Malacanang na maaksyonan ng walang delay ang mahalagang panukalang batas ng administrasyon. Ang kay House Majority Leader Sandro Marcos, kailangang mapagtibay ang mga bill para mapalawig ang benepisyong pang-edukasyon, malakas na mga programang pang-ayuda, healthcare services at iba pa. Ipinagmalaki ni Marcos productive ang trabaho ng 20th Congress sa ilalim ng first regular session at committed niya sila may pagtulungan sa Senado para sa mabilis na pagpapatibay ng mga panukalang batas. Iniulat pa ni Marcos bago ang Sine Die adjournment noong June 3 na aksyonan ang 26 measures sa ilalim ng Common Legislative Agenda ng LEDAC. Dagdag pa ni Marcos kalahati ng 52 LEDAC priority measures ang naaksyonan na ng Kamara na layuning maghatid ng reforma para sa benepisyo ng pamilyang Pilipino. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. 17 after 6. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Walang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Yung kasabihang mahirap magkasakit. Ano nga ba yun? Yung sa isang commercial yata yun sadyang mahirap magkasakit. Talagang uubusan ka niyan kahit pa sabihing may kaya ka, partner. Pag dinapuan ka ng sakit, talagang madadali ang kabuhayan mo at ngayon, pansin ko lang, with all due respect, at yun naman na desisyon ninyo, maraming mga tayong mga kakilala, iba pa nga, mga close pa rin natin dito, na naiisugod at hinahapo at nagkakaproblema sa kanilang sakit sa puso dahil, partner, sa paninigarilyo. Baka kasi binabaliwala natin yung mga payo ng doktor. Ito naman, hindi naman kami ang nanggagaling lang sa amin mismo mga doktor. Mag-ingat kayo. Kasi yung iba, partner, hindi naman mataba, hindi naman may exercise naman. Sabi nga nung iba, batak na. Pero yun lang, talagang sindi sa upos. O kaya hindi rin pala exempted yun, partner. Hindi rin pala ligtas yung ganun. Ikaw ay healthy living, pero kung hit buga ka naman, ay delikado tayo riyan. Mag-iingat kayo. Hindi namin sinasaklawan ng inyong desisyon, pero sundin natin ang payo ng doktor. Masama talaga ang epekto ng sigarilyo. Ang alak pag sobra ay ganun din. So, kung ayaw natin ng wag naman sana mapasok sa mga ganyang alanganing sitwasyon sa ospital, pakaingatan natin ang ating katawan. Balansyado! If symptoms persist, consult your doctor. Mag-kring-kring panalo na tayo. Go, go, go! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ano yun? May permihan din sana kita Ano? Hulaan tayong dalawa. Is it Beraye o Beraye? Ako Beraye. Beraye. Beraye ako. Beraye tayo dalawa. Sige, di talo tayo pareho pag Beraye. Oo nga. Pag Beraye. Sige, tingnan natin. Sige. Si Erlyn Beraye o Beraye, Beraye. Ano kanyang pronunciation nito? Beraye. Erlyn! Ma'am Erlyn ng Negros Occidental. Magandang gabi po, Ma'am Erlyn. Magandang gabi din po. Ano po ba yan? Beraye o Beraye? Beraye po. Ayun! Tama tayo. Walang nanalo sa amin. Panalo tayong dalawa. Dapat Beraye ka ba? Sabi mo Beraye. Beraye. Dapat Beraye para Erlyn Beraye. Wow. Sounds foreign. Pero pag afam yan na Erlyn, Beraye yan. Beraye. Ma'am Erlyn, kumusta po kayo sa Negros Occidental? Saan po kayo dyan sa Negros? Sa Talisay City po. Ay, mismo sa Talisay City. Bakit ba niya tinawag na? Marami bang Talisay dyan, ma'am? Isa lang. Kala ko pa naman ang daming Talisay dyan. Pero ang sigurado maraming magaganda dyan at isa na kayo riyan, ma'am. Siya yung tama. Ma'am, sino kamukha mong artista, ma'am? Wala. Ha? Uy, ikaw naman. Mukha mo daw si Dina Bonnevie, sabi ng asawa mo. Ay, wow. Dina Bonnevie daw. Natatawa. Sige na. Ito na ang tanong ni Miss Kay. Ito na ang ating tanong, Ma'am Erlyn Beraye ng Negros Occidental. Ano po ang istasyon ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas? Mag-anniversary na sa susunod na buwan. At numero 1 sa mga taga Negros Occidental, lalong-lalo na sa Talisay City. Ma'am Erlyn.
DZRH. Ayun! Congratulations, ma'am. Meron kang 500 pesos in GCash. Ayan, hintayin nyo lang, mama. Parating Ingat na kayo dyan. dyan sa Negros Occidental. Thank you, ma'am. Uy, At, babatiin ko lang get well soon sa aking friend from Singapore na dumating dito. Pagkalapag kinabukasan na ospital. Si friend, gamitin ang PhilHealth. Si Claire Barnuevo, Lucas at kanyang baby na si Ava. Naku, get well soon po, my friend. Binabati ko rin yung aking kaibigang mahusay na tumutulong hindi lamang po sa mga taga San Pablo na patuloy na gumagawa ng mabuti, yung aking kumparing Rondel Diaz dyan sa San Pablo City, na hindi lamang po sa San Pablo ang kanya pong pagtulong kundi sa buong Pilipinas. In fact, nagpadala na po siya ng tulong sa mga nasa lanta po ng lindol dyan po sa General Santos City. So, kay paring Rondel Diaz, siya po ay tatay nung si Konsihala Barbie Diaz ng San Pablo. Ayan. May you be more blessed para mas marami ka pang matulungan. Sana'y dumami pa ang inyong lahi. Sabi nga ng mga taga San Pablo, si paring Rondel Diaz at ang kanyang pamilya, pag tumulong, walang perang galing sa gobyerno kundi galing sa kanilang sariling bulsa. At sana gayahin natin yan sa ating mga kababayang may kakayahang tumulong sa panahon na nangangailangan. At sa lahat po ng gustong umasenso sa buhay, kagaya namin ni Karen, lagi nating paalala, tayo po'y manalangin lamang at manalig sa may kapal. At huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at tumulong pa sa nangangailangan. Dahil help is well. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal sa Attorney Kamang inyong mga kasama. Ang kanyang topic, pwede bang pasukin ng landlord ang pinauupahang property kung hindi nakababayad ang tenants? Sa susunod na yan. Magandang gabi po, ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyon. Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful!